Good day sa lahat. Tulungan niyo ako mag-invite sa presidente natin sa Pilipinas na mag-join sa Zoom on November 30, 2025, 9 a.m. Philippine time. So, ayan, this is our invitation. So, as written, I would like to extend a heartfelt invitation for you, President Ferdinand Marcos Jr., to join us for a special Zoom session on Sunday, November 30, 2025, at 9 a.m. Philippine time. During this session, we will be sharing God's message through Narciso Olalo that we believe is intended for you. One that offers truth, guidance, and reflection. For more information about Narciso Olalo, simply Google his name or visit his YouTube channel. So, today, November 29, 2025, may mensahe para sa iyo, President Ferdinand Marcos Jr. November 29, 2025, mensahe ng Diyos. Nagpamasahe ako ng asawa ko habang nakaupo na nakaakbo sa upuan. Bigla, oo na lang narinig ang lakas ng sigaw ng boses ng Diyos. Ang sabi, Pangulong Marcos, nagsisinungaling ng anyways. Laking gulat ko na halos mahulog ako sa upuan. Nakatulog pala ako habang minamasahe ni Susan. Nagulat din si Susan sa biglang pagbaba ng katawan ko sa upuan. Ang mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito bukas, araw ng linggo, sa gagawin kong Zoom meeting, November 30, 2025. Same time, 9 a.m., oras sa Pilipinas. So, ayan. Yan ang mensahe na sinulat ni Narciso Olalo. So, sa lahat na hindi pa nakakilala kay Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. This is the link www.youtube.com/say/narcisoolalo/videos. So, kayo na bahala mag-visit sa YouTube channel. So, ito naman, yung picture ni Narciso Olalo para makilala niyo siya na as a faith healer, punta kayo sa Facebook niya. Again, Narciso Olalo is the faith healer. Visit his Facebook or YouTube channel. So again, this is the website. Sa hindi pa nakakilala, si Narciso Olalo ay nagsusulat sa mga mensahe ng Diyos in a form of his dream. Pero sa amin na nagsusubaybay sa kanya, ito ay mensahe ng Diyos. So, isa ito sa mensahe. Basahin ko. Bumalik ka sa lupa at bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan ay powerful. Makakita ka ng anong meron ang tao kung kausap mo sila. Pero mas powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao kahit matagal ng panahon. Makakita ka rin ng kasalanan ng patay kahit matagal nang namatay. At makakita ka rin ng parating na pangyayari, ang salita ng Diyos. Manggamot ka at mangaral. Wala kang pipiliin sa kanila. Huwag kang matakot, magkwento sa nangyari sa buhay mo at magsabi sa mga mensahe ko dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon, ang salita ng Diyos. So yan ang mensahe na sinusulat ni Narciso Olalo. Siya ay may power of mind na binigay ng Diyos para na ma-explain niya ang meaning sa lahat ng mga mensahe ng Diyos para sa ating lahat. So yung mensahe kanina, this one, let me show again. The message dated November 29, 2025 ay isang parabolo. Hindi natin ito maintindihan kasi wala tayong power of mind. Like for example, nagsisinungaling ng anyways, hindi natin alam anong ibig sabihin ito. Kaya, if you have time,
join the Zoom on November 30, 2025, 9 a.m. oras sa Pilipinas para malaman nyo kung anong ibig sabihin sa mga mensahe ng Diyos. Now, again, if you want to join, just log in at Zoom and this is the link. So if you go to Narciso Olalos Facebook, ito yung Facebook account niya, makikita nyo ito, yung Zoom link para maka-join kayo sa Zoom this coming November 30, 2025. Now, ano-ano ba ang mga mensahe na sinusulat ni Narciso Olalos? So I will give you some examples. So if you go to YouTube, which I'm going to open some examples, okay, ito sa Facebook, ito. Last February 2, 2023, ito yung mga sample ng mga mensahe ng Diyos. Ito, let me read first. Narciso Olalo, February 2, 2023. Mensahe ng Diyos. Nasa loob ako ng isang bahay. Napansin ko na para akong dinuyan hanggang bigla itong lumakas ng lumakas. Napasigaw ako sa lakas. Tila may narinig ako na nagbagsakan. Ang lakas pala ng lindol. Naisip ko, baka bumagsak ang bahay kung nasaan ako nakatayo. Kaya naghintay na lang ako kung ano ang susunod. Sabay nagising ako. Ang lahat ay laging handa dahil may malakas na lindol na darating. Hindi man sinasabi ng Diyos kung saan ito mangyayari. Kailangan pa rin natin maghanda sa lahat ng panahon. Dahil maaari itong mangyari kung saan tayo naroroon ang mensahe ng Diyos. So, in other words, ang mga mensahe ay paalaala sa lahat na may trahedyang mangyari. So, this is an example. Kaya, yun, Narciso Olalo, God's Message, February 2, 2023, as stated here, at nangyari February 6. So, this is the proof kasi, may link. Let me show you the link. Yan, Turkey earthquake, it's published magnitude 7.8 Monday. So that is an indication of the proof. Okay, balik tayo doon. Give me one sec. Yan. Tapos, ito naman. February 6. More than 3,400 dead as powerful quake hit southern Turkey and Syria. Ito, yung mga news na nakapublish sa article. Other than that, sa YouTube din. Sa YouTube, ito, I compiled everything. Like for example, Narciso Olalo predicted chemical attack. Okay, let's open. 6 days before it happened. God's Message, August 15, 2013. At nangyari yung chemical attack in Syria, August 21, 2013. Okay, please note na 6 days lang. Yung sinusulat yung mensahe, August 15, at saka nangyari yung chemical attack, August 21. So 6 days before it happened. So let us continue. Pakinggan ng mabuti ang mensahe ng Diyos. Ito yung actual screenshot. Ayan, August 15, 2013. Yan ang mensahe. Kasi maliit ang letra, pakinggan natin. Mensahe ng Diyos. Narciso Olalo, August 15, 2013. May nakikita ako na isang lugar na may mga matay dahil sa pagkalat ng nakakalasong chemical. Nakakamatay ito. Ang iba magkasakit muna bago mamatay. Manalangin, manumbalik sa Diyos, ituwid ang mga maling gawain, ipairal ang pagmamahalan, hindi ang kasakiman sa buhay. Okay? So yun ang mensahe, very short at malinaw ang word na chemical, nakakalasong chemical. Okay? Let's move to the next slide.
This is actually the English version. The message of God. I see a place where many people die because of the spread of toxic chemicals. Others get sick before they die. Pray, turn to God, and correct wrongdoings to show love, not the grade of life. At saka ito yung headline sa report. More than 1,400 killed in Syrian chemical weapons attack, US says. Okay? So, yun ang mensahe ng Diyos at ang patunay. Okay. So anyway, kayo nang bahala magpunta sa YouTube, pero yun ang mga sample sa mga mensahe. Another one is this. Okay, ito naman yung plane crash. Ang mensahe, June 30, 2021 at nangyari July 4. Ngayon, kayo nang bahala mag-view. Ito, 7 years before. about Ukraine war. So everybody knows about the Ukraine war. Nakasulat yan sa mensahe. Through Narciso Olalo. And if you want to check it out, the details of this video, please go to Narciso Olalo's YouTube channel. But then, I'm trying to fast forward. Okay, this is the actual God's message. As you see, there is no edit, you know. Kasi sa Facebook, pag nag-post kayo, mag-reflect yung date. So malinaw dito na ang date is July 31, 2014. Okay? 2014. So how many years? So 2014 pa sinulat at saka nangyari yung Ukraine War, February 24, 2022 up to the present time. So ang tanong, sino ang makakita sa mga parating? So anyway, this is only an example. You can also go to the website. I mean, if you want to research more, you simply type Narciso Olalo. So let us try. And we'll see what will happen. So, these are all proof sa lahat ng mga ginagawa ni Narciso Olalo. May mga podcast din like this. Ayan. Narciso Olalo, the faith healer and number one instrument by God. So, if you click one of this, like for example, an explanation of God's message, July 6, 2021, let's try. Dalat, ito, babalik ko muli. Ito tungkol dito sa yung panaginip ni Mary. Okay, so kayo nang bahala magbigay ng time. Makinig kayo sa mga mensahe ng Diyos at sa kayong explanation. Kasi malinaw na tunay na ginagamit ng Diyos si Narciso Lalo sa pagsiwalat sa katotohanan. So again, please take time to visit his YouTube. Now, one thing that I want to share is the explanation of flood control issue in the Philippines. But then before the explanation of the message, I want you to read first God's message. This was written in August 25. So let us read. Narciso Olalo, Mensahe ng Diyos, August 25, 2025. Habang nag-computer ako sa umaga, bigla ko naisip kung itanong sa Diyos kung anong masabi niya sa ginawa ni Bongbong Marcos na inilahad niya na may corruption sa flood control project sa panggobyerno niya. Nagpatuloy lang ako sa pagbabasa sa comments sa Zoom ko at sa isang sandali, bigla ako inaantok kaya nagpasya na lang ako na pumikit habang nakaupo sa upuan. Sabay nakaidlip ako. Ito ang mensahe. Habang nakatayo ako sa isang kalsada, biglang may isang kotseng pula, kulay pula na dumaan ng mabilis at sinundan ko ito ng tingin. At pagdating sa unahan, may nakita akong isang bus na nakaparada. Pagkalampas ng kotse, bigla itong lumiko, kaya hindi ko na ito makita. Naisip ko na, nasaan kaya pumunta? Baka sadyang ginawa lang niya para magtago ito sa likod ng bus dahil baka may mga taong humahabol sa kanya.
Sabay nagising ako. Nakatulog pala ako ng mga 15 minutes sa upuan. Ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin kong Zoom meeting sa linggo, August 31 sa regular na Zoom na ginagawa ko na last Sunday of the month, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Okay, yan ang mensahe. So as we all know, Narciso Lalo has power of mind. He can explain the meaning of God's message in simple terms na maintindihan ng lahat. Kaya pakinggan natin ang explanation niya noong time sa Zoom namin. So, let's listen. Minsan kasi pag nagsulat ako, hindi ko na review. Lisa, antok na antok ako. Tamad na rin ako mag-review. Paano napindot sa kamay ko? Iyon na yun. Kaya hindi rin ako nag-i-edit. Pag nalaman ko kasi na mukhang ini-edit. Lalo na strategy. Kaya may mga post ako na nagmali-mali spelling kasi hindi rin ako nag-i-edit. Kasi alam mo pag ini-edit mo, yung date sa sa ilalim ng pangalan mo, malabas doon na edited. Kaya kung ano man yung in-edit mo doon, tulad ng trahedya, masabi na ng tao, ay, edited yan, no? Binago niya yan. So, kaya di ako nag-edit mula noon pa. So, yun yung ginagawa ko. Kahit alam kong nagkamali yung spelling, hayaan ko na kaysa lalabas yung edited. Kasi yun yung magpatunay na nauna ka sa pizza sa pangyayari. Kaya lahat general na, hindi ko na ini-edit yan. So, baka may masabi kayo tungkol dyan kung anong ibig sabihin ng Diyos dyan. Total, may nandiyan ang front control. Ang kukulan na yun ng kwento, yung kotse lang na kulay pula at saka yung bus. So, i-relate niyo sa flood control. Ano connection doon sa kutsing pula at saka yung sa bus at sa tanong ko. Doon lang kayo, kung focus. Kung ano ibig sabihin ng Diyos doon. Tuturuan ko kayo ng magbasa ng mensahe ng Diyos kung kaya ba ng power of mind ninyo. Kasi ang power of mind ninyo, Marites, Mirasol, yun yung naramihan sa inyo dyan. I-apply ninyo dito sa mensahe ng Diyos kung paano. Malaya kayo. Malay ninyo. Di ba? I will fast forward para makita niyo kung paano in-explain ni Narciso Lalo ang mensaheng ito. So I will just fast forward. Kayo nang bahala mag-visit sa YouTube sa ibang explanation. Para ito makita ko na ganyan. Tanong niya. So, yun ang kaibahan doon. Dahil may bus, ibig sabihin, yung sa anong Tagalog sa binabas. Bus. Binabas ba? Binubulgar. Binubulgar ba yun? Busted ka. Busted. Binabas. Yun yung bus. Ngayon, anong binabas ang tao kay Marcos? Di ba? Yung mga anomalya, yung mga korupsyon niya, yung nangyari sa asawa niya na involved sa pagkamatay ni Tantoco, yung wala siyang nagawa sa 3 taon niya, yung mga kinuha niya ang mga flood control, kinukuha niya ang mga budget sa mga iba't ibang departamento, yung pagkahuli ni Duterte, isa siya sa likod, yung sa ano ni Sara, yung sa impeachment, isa din siya nasa likod, at marami pang iba na hinaing ng mga tao. Yun yung laman ng bus. Ngayon, para matagpan yung lahat, mabaling ng tao, yun yung ginawa niya na
ibulgar niya ang flood control na budget o ano nagawa, nangyari, para ang ano ng tao, ma-divert doon at makalimutan ng tao kung ano yung nakalimutan niyang gawin sa taong bayan. Yun yung kinupubli niya. Kumbaga, isa din sa ginagamit niya na patibong sa mga tao. Anong patibong? Para bumalik ang bango ng tao sa kanya dahil nga may ginawa siyang pagbulgal sa ah, flood control na maghugas siya ng kamay para sabihin hindi rin siya kasama. Pagka inunahan niya ang mga kung mangyari na magkaroon ng investigasyon, siya ang nag-bulgar, bakit siya sa isama? So, yun yung mga kwento dyan sa loob ng bus. Kung ano, di ba, magkita kayo ng bus? Maraming signboard dyan. O Cubao, Guadalupe, kung saan mga nakalagay dyan, mga address. So, yun yung sinasabi dyan, ang laman ng bus ng inano ng mga tao. Pinupuna ng tao sa kanya. So, para matakpan yung lahat, na wala siyang nagawa sa loob ng 3 taon niya, gaya gumawa siya ng kwento bilang patibong din sa mga tao. Para pagdating ng eleksyon, mabango siya. Pero iwan ko lang kung makuha pa nilang ipatibungan ng mga tao dahil nga sa nangyayari sa 3 taon at kitang-kita naman sa social media na yun nga, marami siyang palpak na ginawa sa taong bayan. Yun yung laman ng designer. Masimple lang. Kung isipin ninyo, kulay na puting pula at may bas lang. Pero pag ipaliwanag ninyo yung sarili ninyo, marami kayo makikita kung bakit ginawa niya. So, malinaw doon ano sa inyo? Kung sino yung hindi nalinawan, sabihin nyo sa akin. Hindi ba malinaw sa inyo yan? Malinaw. Crystal Mali- clear. Malinaw na talaga yun. Malinaw talaga yun. So, ganun ang Diyos magbigay ng mensahe. Hindi niya sinasabi, ay, ginawa lang ni Marcos yan, para ganito, ganyan. Hindi Ikaw ngayon ang mag-isip kung ano yung coaching dumaan sa tabi mo, may connect mo doon sa tanong mo. At saka yung bus din, anong connection doon sa bus, doon sa tanong mo. So, napakalinaw doon. Kung isipin nga ninyo naman, anong laman ng bus? Anong ginawa ng mga tao sa pagbus? O, binabas yan si Marcos. O, nandoon yun, bus. O, anong laman ng mga bus ng mga tao? Yun, ano yung mga reklamo ng tao? Napakalinaw dyan kung isipin lang ninyo. Hindi lang yung ginagamit talaga. Kasi nakapokus lang kayo na, patsikula, anong kaninaman doon? Di ba? Pero kung nag-isip kayo kung ano man yung ginagawa ng mga tao doon sa kay Marcos pagpuna, kung English ninyo, bus na yun. O, di ba? So mga kabay, makuha na kayo. Kung ano bang binabas ni Marcos, ng mga tao doon sa kay Marcos, maririnig din ninyo, si Marcos walang nagawa yan, corrupt yan, kinuha ang mga budget sa gobyerno, yun yung laman doon sa bus. Dali na kayo. Sabihin ng marami dyan, sus, kadali na pala yun, lang pala yun. Di ba? So yun, tinatawag nating parabulo. Ang Diyos ang bibigay ng mensahe parabulo. Kaya nga nakakabasa ako ng mensahe ng Diyos na makakausap ko Ipakita lang ng Diyos kung anong meron. Pagbasahin ko yon, malawak yon. Pag ginamat ko kayo, sabi ko, pakita mo nga sa akin kung anong ginawa ng tao na yan. Ipakita niya. Para kung nanood ng sine. Pero hindi ibig sabihin, yun na yun. Marami pa ako babasahin doon kung anong ginawa niyo. Kaya magtanong ako, nagawa mo ba to? Totoo yan, sir. Simple. Hindi naman yun na pinakita talaga. Pero magbasahin ko yun, sa salitang naunawaan natin, yun na yung nagawa mo ba yan? Ganito, ganyan. Totoo yan, sir. Sa edad mo ng ganito. Sir, matanda na yung kausap ko So sa edad mo ng
Mga 18 ka siguro nito, ito yung ginawa mo. May naalala ka ba? Na ginawa mo yan. Totoo yan, sir. O, kasi, yun yung gamit ang power of mind. Kaya nabasa ko kung ano ang mensahe ng Diyos. Kaya Okay, so I will stop from there. So yan ang sample sa Zoom session ni Narciso Olalo. Bale, i-revisit niya yung mga mensahe ng Diyos na posted niya sa Facebook account niya. Tulad nito. So I will share my screen. This is my Facebook. At saka, ito yung mensahe. November 29, 2025. Ayan, very short message. Pangulong Marcos nagsisinungaling ng anyway. So hindi natin alam, lahat tayo hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito kasi it's a parable. So si Narciso Olalo lang ang may power of mind na ma-explain niya kung ano ang mensahe ng Diyos tungkol kay Pangulong Marcos. Kaya I am inviting, so one more time, I would like to invite everyone to join the Zoom on November 30. Give me one moment. I'm trying to show the screen. Okay. I would like to extend again a heartfelt invitation for you, President Ferdinand Marcos Jr., to join us for a special Zoom session on Sunday, November 30, 2025 at 9 a.m. Philippine time. During this session, we will be sharing God's message through Narciso Olalo that we believe is intended for you, one that offers truth, guidance, and reflection. For more information about Narciso Olalo, simply Google his name or visit his YouTube channel. So thank you so much, and hopefully you will join the Zoom session on November 30 using this link, meeting ID number 434-837-2981, passcode Jesus. For everyone, there's a limit of 100 participants this coming Sunday. Thanks so much.